Alright, so magandang araw muli sa inyong lahat mga kamaestro. Ayan, so nagbabalik na naman tayo ngayon para dito sa ating panibagong video. Pero bago natin talakayin itong ating video natin ngayon mga kamaestro, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag mong kakalimutan na mag-like, mag-comment, mag-share at syempre, i-subscribe mo na rin itong ating YouTube channel, El Maestro Sir Anton Official. Ulitin ko po, paki-search lamang sa inyong mga Google, sa inyong mga browser, sa inyong mga YouTube ng El Maestro Sir Anton Official at lalabas na po itong ating channel. Pakiclick lamang po ang subscribe button dyan kasi libre lang naman po yan, wala pong bayad yan. And syempre, ang notification bell button, pakiclick na rin po para manonotify kayo. Always updated kayo every time na may mga bago tayong upload na video katulad nito. Alright, so nabanggit ko na kanina kamaestro, meron tayo ngayong panibagong video. Ang video natin ngayon mga kamaestro ay pag-usapan pa rin natin itong tungkol dito sa DepEd Order No. 5 Series of 2024. Ayan, so meron kasi nagtanong no sa, actually marami nagtatanong no sa na-post natin sa YouTube at sa Facebook no regarding dito sa DepEd Order No. 5 Series of 2024 no, na kung sino nga ba talaga yung hawak ng coordinatorship na aalisin sa mga teachers, di ba? Kasi nabanggit natin doon sa coordinatorship parang 6 na lang no, if I'm not mistaken, 6 na lang yung mga may iwan na coordinatorship, then the rest ay aalisin na po yun no? Kasi nga para makapag-focus na daw ang mga teachers sa pagtuturo no, sa teaching and learning. Alright, so katulad na lamang itong tanong ni ma'am. Ayan, so may nag-comment sa YouTube YouTube video, sabi niya ni ma'am, if nawala na po yung ibang coordinatorship, sino na po ang i-assign sa mga yon? Ayan. So magandang tanong no? Magandang tanong itong ibinahagi ni ma'am sa atin. Okay? Tama nga naman, 'di ba? Dahil alisin na nga yung mga coordinatorship na yon. For example, yung GAD coordinator, no, brigada coordinator, ano pa yung mga maalis, physical facilities coordinator, no? So medyo marami, no? Marami yung mga coordinatorship na aalisin sa teachers. Ngayon, sino nga ba talaga ang mag-assign ma-assign or hawak ng mga yon? Okay? Yun po kasi ay hindi naka-indicate sa DepEd Order no, No. 5 Series of 2024 no. Hindi ko lang po ako sure kung talagang hindi, baka hindi ko lang nabasa. Pero as I reviewed no, yung buong DepEd Order No. 5, parang wala talagang specific na nakalagay kung kanino ba talaga ibibigay yung mga coordinatorship na aalisin sa mga teachers no. Well, based sa ating understanding at based na rin sa mga naririnig natin from different sources, parang ang mangyayari yun po ay isa sa mga option is ibibigay po iyon sa mga school head at sa mga AO no, yung mga admin officer na assign sa school. No, isa po yun sa option na naririnig ko no, although wala pa itong confirmation, pero based po sa mga nakakasalamuhan natin, ang mga school head, mga higher ups ng DepEd, so yun po yung mga naririnig natin no, na kukunin po yon ng school head at ng admin officer no, yung AO. Okay, pero sa tingin ko medyo mabigat din no, kasi ang dami nun, di ba? Ang daming coordinatorship nun, so parang ang ma-overload naman nito is yung mga school head natin at yung mga admin officer natin. Alright? No, kung yun nga ang mangyayari. And meron din akong naririnig no, na pwede rin daw gawin is yung mag-hire na mga non-teaching personnel ang isang school. Okay? So, syempre, pag nag-hire nga ng panibagong non-teaching, so syempre, pag-uusapan doon is yung fund na syempre, panibagong items yon or item. No, syempre, papasahurin mo yon. No? So, yun ang hindi pa natin ma-confirm. No? Basta yun po yung mga naririnig natin. First option is kukunin siya ng school head at saka ng admin officer. Then yung second option is mag-hire ng mga non-teaching personnel. Okay, yun po yung mga nasasagap natin ng mga information, although wala pa pong wala pa pong confirmation. Alright? Now, pagdating naman sa implementation, may mga nagtatanong din kasi sa atin no, na yun ba talaga ay masusunod? No? Well, dapat yun ay masunod kasi yun po ay DepEd Order. No? So pag sinabing DepEd Order, alam naman natin yun, kailangan natin yung sundin, no? Whether we like it or not, talagang susundin natin yan kasi nga yan ay DepEd Order, yan po ay mandato na sa atin ng DepEd, okay? So, yan. So, hopefully, by this coming school year, no, 2024-2025, lahat po sa atin ng mga schools ay ma-implement nyo, no? Yung maayos, yung DepEd Order No. 5 Series of 2024 kasi unang-una, syempre, mag-benefits doon is yung mga mga learners kasi nga
makaka-focus na sa pagtuturo yung mga teachers natin. No? Wala na silang masyadong ibang iisipin na mga admin task. Alright? So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye! One, two.